DJ Chinita, and you are now tuning in to Radio Filipino. Stay with me and let's enjoy the day and rock with the music. I love you all. DJ Chinita. Hello? DJ Chinita. Bayan nyo naman po ako. Ang laki ng problema ko. Iniwan ako ng girlfriend ko kahapon. Opo. Hindi ko lang nalag yung picture niya sa Facebook. Pwede ring bumati, pwede ring mag-request, pwede ring kumanta ka kung gusto mo. Live pa kay DJ Chinita. Chikahang masaya kaya halika na, tayong lahat tumutok na kay DJ Chinita. Ikaw ay may problema, iniwan ang iyong syota, iniwan ang iyong syoto kay DJ Chinita. Humingi ng payo, wag nang mag-alinlangan, pagkat ikaw kaibigan, papayuhan ni DJ Chinita. Hello? DJ Chinita? Opo, ako ulit po ito. Okay na po kami ng girlfriend ko. Oo, guys na kami kahapon. Opo. Sinagbablock niya po yung mga friend ko, kaya sila lang po ang friend ko eh. Filipino, DJ Chinita, dito sa radyo Filipino. DJ Chinita. DJ Chinita. Hello, 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 hello. Can you see me? Okay? Bakit I can't see myself? There you go. Good morning. Isang magandang umaga po ng Saturday para sa ating lahat. Time check po tayo. It's 8:26 in the morning. And as you can see, the sun is shining so bright at the moment. At napakaganda ng ating araw ng Sabado dahil sikat na sikat. Ayan. Hindi lang po sikat na sikat ang ating makakasama ngayon, pero sikat na sikat ang araw. Magandang araw po ng Saturday sa inyong lahat. At welcome again to Radio Filipino Network. This is your DJ Chinita. Ang makakasama niyo po ngayon for 2 hours from 8 to 10 in the morning here in East Pacific time. At I believe that would be like 9 to 11 in the evening na dyan sa Pilipinas at 10 to 12 probably dyan sa Japan. At sa saan man kayong sulok ng mundo, magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ayan, super excited kami ngayon kasi alam nyo po, hindi pangkaraniwan yung araw na ganito na meron tayong nakikilalang mga kaibigan at syempre pa maraming mga tao na nakilala natin over the week na talagang nagpapakita ng suporta sa atin at sobra po ako nagpapasalamat. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng mga tao na nakakasama ko araw-araw. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga taong tumulong sa atin to make all the projects happen. Maraming salamat po sa inyo. It's too much to mention, but of course, I really treasure all the help
And meron tayong mga ups and downs when it comes to, dealing with people or something like that. But the end of the day is we still have to make everything happen, 'di ba? Ayan, isang magandang araw at ano na ba ngayon ang ating weather? Ayan, sobrang ang ganda ng weather, 'di ba? I hope saan kayo man ngayon nag-enjoy kayo sa inyong mga panahon dyan. Teka lang ha. Hindi ko makita yung ating, ayan. Makiki-view ako para makita ko sino na yung ating mga kasama at the morning. Right now, magandang umaga. No, sabi niya, no. Sino yung no? Magandang umaga sa ating mga kaibigan. Siyempre, sa aking partner in crime, si Lynn Agustin. Thank you so much, my dear, for always there for me and for all the project we've been through. Ayan, di ba? Maraming salamat. And to my sister, thank you so much. And to Arong Pichera, all the way from Korea. Kamusta? Kamusta dyan? At kay Sir Dio, he was been sending me, he's been calling me, na-alarma siya. Sabi niya, are you gonna be on air this weekend? Something like that. Yes, I am. And of course, as usual, meron tayong jet lag mode na naman. Kasi itong daylight savings na to sa Amerika nagbabago Kaya para po dun sa mga kaibigan natin, kababayan natin, asking why I was behind an hour. Kasi po nag-adjust kami, so supposedly yung 8 to 10 natin dyan sa Pilipinas, 7 to 9 dito na sa Amerika. Yeah, I have to adjust. Yeah, para ma-catch up natin. And hello kay Sir Christian Bolter ng Legacy. Ayan. Makakasama po natin yan sa susunod na linggo. At ngayon, syempre, ang mga kasama natin ay isang kababayan natin talaga naman nag-excel dito sa Amerika. Sa larangan ng ng mga abugarsya. Diba? Good morning, good evening, Lady Chin. Sabi niya, I'm fine. That's good to hear you're fine. Ayan. At sa mga kasama natin sa nagkaisang haranista ng Nueva Ecija, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagbati. At naka-live din po sila ngayon. Kaya ayan, nagsasayawan sila. Diba? If you could remember, nakasama natin sila one time dito sa Radio Filipino. At talagang yung kanilang adhikain, hindi lang magbigay ng kasiyahan sa mga kababayan natin sa Pilipinas na mahilig kumanta at sumayaw, pero meron silang mga advocacy like to help each other, yung mga member when it comes to yung mga trahedya sa buhay na hindi natin inaasahan, yung mga may pumanaw, may nagkasakit or something like that. Meron silang pot bag na iniipon para mabigyan ng assistance yung mga ganong pagkakataon. And hello, good morning to Sir Michael Manese. Of course, makakasama natin ngayon si Sir Michael Manese. Ayan, Manese. Ayan, isang napaka-talented na director na dito sa atin sa New York. Makakasama natin siya at kung papayagan niya tayong ipakita yung kanyang trailer ng movie ay papakita natin yan. At syempre, makakasama natin, una po sa lahat ay ang ating councilman dito sa East Coast. Of course, naka-assign siya na ngayon sa New Jersey, ay si Attorney Arvin Amatorio. Nakilala po natin siya through our friends na syempre, kasama din natin sa industriya ng media. Ang nakakatuwa lang sa mga kaibigan natin dito sa New York, wala pong competition. Pagka meron silang sa tingin nila ay magandang maipabahagi sa mga kababayan natin yung mga ganong sitwasyon, kinokontak nila tayo para bigyan din tayo ng informasyon at maiparating sa mga kababayan natin yung iba pang mga informasyon. The more dissemination, sabi nga nila, the more better. Hello sa ating kababayan ng ELSM Radio. Maraming salamat. Natutuwa po ako at ako'y inyong pinapakinggan. Binisit ko rin yung inyong website at talaga naman kayo isang
napakalaking industriya ng radio dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po at ako po nape-pressure every time na nakikita ko kayong nakikinig sa akin. Okay? Naman, good morning, Miss DJ. Good morning, Ray Maranan. Ayan. Maraming salamat sa inyong napaka-warm atmosphere nung nakilala ko kayo dyan sa The Haven. Ayan, isa pong cozy place to go over the weekend. Friday, Saturday, Sunday. Huwag niyong kalilimutan. The Haven is the place to dance and sing. Ayan, wala na kayong hahanapin pa. Napaka friendly ng mga tao. We was been there. The team was been there that was Wednesday. And they're very helpful. Very accommodative. Kaya wala na akong masasabi sa kanila. Super saludo ako sa mga may-ari niyan dahil actually tomorrow ang interview po natin sa kanila ay i-play natin. Dahil talaga naman pong yung kanilang business itinayo nila by heart. Hindi nila itinayo yung business para lang magkaroon ng pagkakakitaan dahil meron naman sila mga stable jobs dito sa Amerika. But what they did is like tinayo nila yung The Haven para magkaroon ng lugar yung mga kababayan natin na pupuntahan. Over the weekend na gusto nilang sumayaw, kumanta, karaoke, ayan, kahit anong gusto mong tono. Okay. Kaya natutuwa ako dahil meron tayong mga kababayan na they care for their kababayan regarding with that. Okay? Anyway, I think ang ating pong si attorney Arvin ay already si Sir Mike ay tumatawag sa akin. Isa po natin yung correspondence dito sa Amerika. Tawagan po natin si Sir Arvin para makasama natin siya. At I think kanina pa siya ready. Early riser si Sir. Welcome po, sabi ni Ray. Ray ba yan o Ray? How do I say that? At Ray or Ray? Hello! Nako, meron tayong ganito. Ano yung sabi nito? Codec o codec speaker. Ayan. Codec. Ano pa yung sinasabi? Check the speaker. Hello? Hello, attorney? Hello? Ayan, hindi natin marinig. Isa pa. Dial ulit natin kasi kasi hindi ko siya marinig. I don't know how is that. Kasi sometimes, maybe it's coming out from different thing. Hello? Hello, good morning po. Good morning. Ayan, hindi ko siya naririnig. Naririnig niyo po ako? Ayan, speakers. Tama naman po, nakakode. Ano nangyayari? Problema natin sa speakers. Okay naman yung speaker natin, diba? Bakit ayaw? Hello? Okay, let's try this one. Hello? Yes, I can hear you. Hello? Yes. Ako si attorney, hindi ko marinig. Ay. Attorney, let's try it again. Alam kong, hello kay Sir Michael Bilyasan. Hi, DJ. Ayan, ako. Anong nangyayari, Sir, Sir Dio? Sir Dio, I'm on air. Call me later. Hello? Good morning po, attorney. Good morning. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you. Bakit hindi po tayo magkarinigan? Oo. Bakit hindi po tayo magkarinigan? Pero naririnig kita. Okay naman po. Naririnig niyo po ba ako? Oo, naririnig kita. Ayan. Naririnig niyo po ba ako? Yeah. Sana'y naririnig niyo ako. Nako, attorney, ba't hindi kita marinig? Ha? Ay, nako. Okay, how about let's try to do the voice call. It's probably okay. Hello?
Hello? Hello, attorney? Oh no, bakit hindi ko po kayo marinig? Ay, tinry na natin to. May ganun eh, no? May mga may mga ring kita DJ. Ring mo ako right now. Oo, niring mo nga yata ako eh. So, I think I'm on air right now. So, let's see. What do you want to say about that, Michael? Oo. Sige, let me try. Attorney, good morning. Di kita marinig. How about this? I call you over the phone. Is that would be okay? Kasi baka nagkakaroon tayo ng problema. Sayang naman, maganda sana yung nandun tayo attorney sa sa sayang no sa Skype. Bakit hindi? Ayan. Try na lang kita, attorney, kung okay lang sa'yo. I-try natin sa over the phone. Hi, good morning po. Good morning. Ayan, meron tayong problema sa Ayan, naka-microphone. Loudspeaker to. Gusto mo, you want me to try, akong tatawag sa'yo? Sure po. Sige, para baka sakaling magbago yung Okay, thank you po. Okay, bye-bye. Okay po, thank you. Ayan, kanina naririnig namin. Ayan. Are you still hearing us? So meron akong mga friend na nagme-message right now. Naririnig daw nila kanina. What do you mean now? Hindi? Okay. My sister, okay. Ayan, my sister saying they can hear. Ayan. Sister, ayan, thank you so much po. Ayan, I try to answer you over. The thing is, I can't even hear your ring. I'm answering you po. Hello? Ayan, ako. Hello? Hello, authority? Hello? Hello, attorney? Yes? Hello, can you hear me po? Hello po. Hello po. Hello, Billy. Diba? Okay. Why not? Try nga natin. Bakit kaya? Naririnig niyo po ba si attorney? Ako kasi hindi eh. Diba? Ayan. I don't know why. Okay. Hello? Hello, attorney. Can you hear me okay? Speakers. Can you hear me po? Hello? Ayan. Sabi nila, hindi na. Hindi na naririnig. Oo. Why not? Oh. So, attorney, tawagan ko na lang po kayo over the phone kasi napaka-importante ng ating pag-uusapan. Sayang naman, no, maganda sana ng ay, naku. Ayan. Audio. Try natin yung audio setting, speakers. Yung speakers natin ng okay naman sana. Pero bakit hindi? Okay naman sana, pero bakit hindi? Everything is doing okay naman. Pero bakit hindi? Ayan. Okay. And, ayan. Attorney, tawagan ko po kayo over the phone. Can we do that? Yes? Okay po. Ako talaga yung sumasagot Yes? Okay po. Okay. Okay, how about let's do, ayan. Si attorney, tawagan natin ulit, ha? Ay, send a video ko, pala to, message. Ayan. Ako mali. Mali tayo. Kasi di na marinig si attorney, sabi niya. Oo, hindi nga lang natin marinig eh. Try natin, ha? One more time. Attorney, gusto po namin kayo makasama kaya. Try natin yan. If not, that thing is,
Ayan, talagang gagawa na lang tayo ng ano. Okay. Let's try to um, sign in out and I'll try to sign in on again. Maybe that will change a little bit. Para po, ano. But by the way, bago po natin hinihintay ang pagbabalik. Ang pagbabalik ni attorney. Ayan. Diba? Nakakatawa naman. Ang pagbabalik ni attorney, isa po munang awitin ang ating ihahandog sa inyo mula kay Irene Oikawa. Ay, ang awitin niyang Ikaw ay Biyaya. Naku, ay mag-play ni Miss Irene. Sabi ni Miss Irene, oo. Bukas na lang daw siya. Tawa naman ako doon. Hindi. Kasi ano, isang awitin ni Miss Irene talagang ano yan, ikaw ay biyaya. Ayan, na pala si Miss Irene. Ikaw ay biyaya. Awitin niya para sa ating presidente ng Pilipinas. Still, ayaw mag-play ni Miss Irene? Ayaw mag-play ni Miss Irene? Sige. Ayaw mo, Miss Irene? Ako na lang. Ako na lang. Bakit ayaw mag-play ng mga music? Hello, welcome back. Welcome back. Natago tayo for a meantime. Hello, good morning, attorney. Hello. Ayaw talaga. O sige, attorney, tawagan na lang kita over the phone. Okay lang, nawala ka din. Oo, nawala. Ba't ka na... Oo. Okay, attorney, I'll just gonna give you a call. Para or actually what I can do is I can call you over here through the other Skype. Let's say this kasi para ayan yep, yan para para makita mo kami, attorney. Para makita mo kami, attorney, sabi niya. Okay, attorney, are you there? Already on call. Okay. You are already on call nga naman. Kasi, ayan. Nasaan ka, attorney? Currently, hello? Hello po? Hello, attorney?
Naku, feeling ko, attorney, yung yung computer mo, yung walang sounds. Kasi pati dito sa cellphone, wala ka din eh. 'Di ba? Oo, kasi I'll try you on my computer, on the system. It doesn't work. And I'm trying to call you right now here. Oh, ayan. Naka-volume ako. I can't hear you anyway. Diba? Attorney, wala ka. Yung computer nyo siguro, attorney. So, I think what we can do is like, I'm just gonna call you over the phone if you don't mind. Okay? Thank you so much. Ayan. Hindi natin siya makontakt through the, Skype. Siguro, attorney, meron siguro medyo problema yung yung iyong, teka lang, yung iyong, what should I say that? Yung iyong computer, 'di ba? Ayan. Tingnan natin ulit. Para naman nagkikita kami, kahit kami lang ni attorney nagkikita. Hello, attorney! Hello po! Wala talaga. Wala talaga, attorney. I'm sorry. Let's try over the phone. Kasi sobrang importante po ng pag-uusapan namin ni attorney, kaya ayoko mawala siya. Kaya ayoko mawala siya, di ba? Oo, kahit na, mag-usap na lang kami over the phone. Pasensya na po kayo kung hindi nyo makikita si attorney. Hello, attorney. I think may problema tayo sa sa... Naririnig kita perfectly. Very, very good yung audio mo. I'm just wondering why ayaw pumasok. I actually tried 3 different computers already and still the same. So, I'm not... Oo nga. Unfortunately, ayaw mag-work, no, attorney? Pero, ayan. I think handheld na lang. Pwede po ba? walang problema. Walang problema. I'm also answered the Skype through my smartphone, cellphone, ganun pa rin yung naging result. So, I apologize for the inconvenience. I do not know kung bakit. So, Nako, sir, you don't have to say, you don't have to ask an apology kasi meron talaga mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Pero sobrang natutuwa po kami na makakasama namin kayo ngayong araw na to. Ayan, si attorney Arvin Amatorio. Welcome po sa Radio Filipino Network here in New York. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga taga-pakinig. Ayan. Naririnig nyo ba si attorney okay? Ayan. Tinatanong ko yung ating mga listeners para kung naririnig po nila kayo ng okay. Ayan. Okay daw, okay. Okay. Ayan, attorney, meron na lang tayong handheld microphone. Sige. Pasensya na. Siguro next time we can try para wala tayong problema. Opo. Actually, there's definitely next time kasi for sure hindi po natin matatapos tong usapan natin ng one time. I know. Oo, kasi so ini-schedule na namin yung yung part 2 ng ating usapan. Unang-una po sa lahat ay maraming salamat sa pagbibigay nyo sa amin ng inyong oras. Alam ko napakahalaga ng inyong oras pero binigyan nyo kami ng pagkakataon para maisa-air namin ang inyong mga informasyon. Maraming salamat po. At syempre pa, as we know, syempre marami tayong mga kababayan ngayon na nagtatanong. Tutuloy-tuloy ko na po, attorney, ha? Okay lang po ba? Sige po. Marami tayong mga kababayan, syempre po, na nagtatanong regarding dito sa kasalukuyang President-elect. Ayan, hindi pa naman po siya nakaupo dahil mayroon pang inaantay ng dalawang buwan. Tama po ba, attorney? Mga ganun nga po kasi ang pagkaalam ko po, he will assume his presidency on January 20 pag nag-oath po siya ng araw na yan. Ayan. So, meron pa tayong hinihintay na konting panahon. So, ang ating President-elect ay alam na alam ng ating mga kababayan at sa lahat ng tao sa buong mundo na during sa mga plataforma niya, ang
nakakatakot na sinasabi ng iba. Papauwi niya raw ang mga undocumented immigrants. Talagang diretso na yung tanong ko, attorney. Sa tingin niyo po ba, unang-una, siyempre marami hindi naman natin sinasabi na we're giving an idea how these people, but talking legally, paano po ba sa tingin nyo yung mangyayari dyan sa pagpapauwi ng mga undocumented immigrants or illegal immigrants dito sa Amerika? Not particularly sa mga Pilipino, pero syempre, generally, yung magiging approach yan. Paano po sa tingin nyo mangyayari dyan? Sa ngayon kasi, dire-diretso naman ng pinauuwi talaga yung mga undocumented or yung tinatawag natin na unlawful immigrants, yung mga walang ng status. Hindi naman yan bago sa ating dito sa Amerika. Ginagawa na yan ng previous ng kasalukuyang administration and even the previous administrations. So na-highlight lang kasi yan nung when he was running for office, sabi niya pauuwiin daw niya lahat. Pero hindi naman ganun kadali yun. So, lately, when he won the elections, ang sabi niya, uunahin daw yung tinatawag na criminal illegal aliens. Yung may mga conviction at yung may mga kaso sa dito sa Amerika, yun ang uunahin pauwiin, which is numbering around 2 to 3 million people. So, sa ngayon naman, yung sa Obama administration, ginagawa na rin nila yan. Pinauuwi na yung mga tao na yan na may criminal conviction. So, I don't really see a big difference between the policy of the Obama administration and the incoming administration with regards to deportation of convicted felons. Okay. So, kumbaga, it is already nandun na talaga nagpapauwi. Di po ba? Talagang pong nandun na yun, siyempre po, it has a chilling effect dun sa mga nakikinig kasi kung natatandaan mo po, nagkaroon ng tinatawag na programa ang present administration, yung si President Obama, na yung tinatawag nating DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals, yung mga dreamers o yung mga kabataan na dumating dito sa Amerika nung mga bata pa sila, they are given certain immigration benefit para mapigil o hindi sila maging subject ng deportation. So, yung pong mga nag-apply na yan, ang natatakot ngayon kung tatanggalan sila ng benepisyo at isasama sila sa deportation. So, ang sinabi naman po ni President-elect Donald Trump, uunahin niya yung 2 to 3 illegal aliens na mayroong mga criminal convictions. Doon pa lang po sa 2 to 3 million na yan, napakatagal pong gawin yun para matapos yun. Sa ngayon po, meron tayong mga backlog sa ating mga korte sa immigration na around 500,000. Overburden po ang ating mga immigration courts with the 500,000 that are still pending. Paano kung dadagdagan mo po ng 2 million o 3 million? So, madodoble po o hindi lang doble, magiging quadruple po ang backlog natin. So, hihingi na naman sila ng budget sa Kongreso para pondohan yung pag-hire ng bagong immigration judges, ng pag-hire ng mga bagong border patrol o yung immigration and customs enforcement. So, it will take a while for Congress to act on those budget, lalo na po wala naman tayong tinatawag na super majority ng Republicans sa Senate. So, marami pong magiging delaying tactics dyan to stall this program of the incoming administration to deport this illegal aliens. So, pag-upo po ni President-elect o ni President Trump sa January 20, hindi po yan yung sabihin natin na parang magkakaroon ng team na pagdadadamputin na lang. Hindi po ganon. So wag po silang matakot dahil kung ano po yung ginagawa ngayon, naniniwala po ako na ganon lang din. Kaya lang medyo maingay lang po yung media tapos
of course, i-enforce nila talaga. Kaya lang, iba na rin po yung naghahanda tayo. So, I'm not saying na don't do anything. So, kung meron po tayong pwedeng gawin, gawin po natin para maiwasan yung mga kung ano man ang pwedeng mangyari sa atin in the future. Ayan, isa po kasing syempre anxiety ng mga kababayan natin, hindi lang mga kababayan nating Pilipino but all the nationalities na nandito sa Amerika na yun nga, na walang papel dahil nga isang talagang tama, sabi po nyo, tama po kayo na maingay talaga ang media regarding with this deportation. Isa pong question na very naive question pero gusto ko pong itanong sa inyo, attorney, dahil yung mga kababayan po natin tinatanong. Dito daw po ba sa Amerika, pwede raw po ba ang profiling? O kumbaga, the way kung paanong malalaman. Of course, kung meron kang criminal record, malalaman kung undocumented ka. Pero kung ikaw naman wala namang criminal record at naninirahan ka ng matahimik dito, meron po daw bang way na mare-recognize o malalaman na ikaw ay undocumented? Opo, syempre, marami tayong, halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, meron po tayong tinatawag na e-verify. So, yung e-verify, required po yung mga companies o yung mga companies are encouraged to join the e-verify system. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po, ikaw ay nagtatrabaho sa isang gasoline station. So, on a regular basis, yung gasoline station, kukunin po yung mga dokumento mo bilang isang empleyado. So kung hindi ka makapag-produce ng dokumento, halimbawa na social security o ng driver's license, o yung green card mo o yung birth certificate mo, kung hihingin po yan, malalaman nila that most likely you do not have the documents, especially kung iba po yung kulay mo. If you're not white, I mean, I'm just trying to be candid about it. If your color is different and your accent is different, most likely they would say you came from another country. Di ba po? So it shows, na pwedeng, iba yung dokumento mo. So unfortunately po, nangyayari po yan, pero hindi naman po rampant masyado with the previous administration. Hindi ko lang po alam or hindi po natin sigurado kasi hindi pa naman po umuupo kung anong magiging approach ng incoming administration with regards to these things. Another example po, halimbawa, yung kung hihigpitan nila yung kung mag-a-apply ka ng trabaho sa mga federal government or state government, mahigpit po dyan sa mga documents na yan. So, ang USCIS po, yung US Immigration and US Citizenship and Immigration Services, kung ikaw po foreign national, pwedeng mag-require sila sa mga companies ng additional documents to ensure that only those workers na merong karampatang dokumento ang makapagtrabaho. Okay po. Pero ayun nga po, as usual, 'di ba, minsan naman kasi yung mga undocumented, ito ano lang po kumbaga layman, parang ano nang natin, yung mga salita na hindi naman talaga sila naghahanap ng trabaho ng kumbaga, how could I say that? Kasi meron talagang kung naglalakad lang po kung naglalakad lang po sa kalye tapos nakita nila, uy, ano kaya ito? Harangin ko nga ito, tanongin ko ng papel. Ganun po ba, di ba? Opo, yan. Yan sinasabi kong profiling. So, yan po ay... Halimbawa po, nasa kanto, nakaupo lang sa kanto, tapos hinintuan ng pulis, hinanapan ng papel, tapos ganun po, ang ibig niyo sabihin, siguro po, ano? Opo. Depende po siguro sa lugar yan, ng kung nasaan kayo. I would say in the city of New York, where you're based, or dun sa mga cities na medyo maingay po ang media, very very small po yung chances na mangyayari yan. Nahaharangin na lang, tapos hahanapan ka ng immigration papers. Kasi magbabantay din naman po
ng media, unang-una po, if there's no, meron po tayong tinatawag sa batas, if there's no probable cause to stop the person, hindi naman po pwedeng stop basta-basta yan. Hindi ko mo maipapangako kung ikaw nandun sa lugar na medyo mataas po ang numero ng yung mga nasa right-wing conservative. Halimbawa po, nandun ka sa mga lugar ng Arizona na kung saan, kung natatandaan niyo po, si Sheriff Arpaio ng isa po sa mga county sa Arizona, ginagawa po nila yan. Pag nagmamaneho ka lang ng sasakyan, nakita nila na hindi ka itsurang kamukha nila, they'll try to find violations on your vehicle. Sabi nila, wala yung tail light mo mukhang may problema, o yung brake light mo hindi umilaw nung nagpreno ka. Can I see your driver's license? So makikita na, wala kang driver's license. So they will find ways to of course to find violation with you. Tapos unti-untiin na nila, teka muna, meron ka bang papel? So ganun po ang pwede mangyari dyan. Yun po ay mga nasa lugar na, halimbawa, nasa border ka ng US and Mexico, nasa border ka ng US and Canada, yung mga countries po na meron tayong nasa border state ka, may posibilidad pong mangyari yan. At in my experience, as an immigration attorney, and I've got calls or inquiries from clients na nangyayari yon, ini-stop sila because they are in the border state. So ang advice po natin sa ating mga kababayan, kung kayo ay nasa unfortunate situation na ganon, mag-iingat po kayo na pumunta sa mga ganong lugar, at kung kayo naman po ay nandito sa mga cities, wag po kayong gumawa ng violations na magti-trigger ng inquiry sa inyong background and your status. So but act normally po, and I do not believe na magkakaroon ng rampant stoppage ng mga tao. Ang dami pong mga minority dito sa Amerika, so hindi naman po nila pwedeng pigilin lahat o tanungin lahat. So, ayan, kasi alam nyo naman po, syempre isang peer yan, at saka regarding with that, attorney, marami tayong mga undocumented people dito na bigla na lang suddenly nag-decide sila na they wanna pack up and go home. So, is it possible po na uwi ka na lang without even, kasi wala kang papel dito, makaka-exit ka ng Amerika without having a paper? Ay, wala. Yung paglabas po, wala pong problema. Okay. Magkakaproblema ka lang po sa paglabas mo kung ikaw mayroong tumatakas sa obligasyon sa batas. Halimbawa, may warrant of arrest ka, or meron kang pending case na nagta-trial ka pa. So it's possible po na once your name appears in the airline manifesto o yung kanilang listahan ng mga lumilipad, magti-trigger po yan ng stoppage sa'yo sa border paglabas mo. Pero kung ikaw naman po ang violation mo lang po meron kang nawalan ka ng immigration status sa Amerika, hindi po yun makaka-apekto sa paglabas mo. So anytime po you can go home. Kung wala po kayong passport, kasi po may mga kliyente tayo, may mga kababayan tayo, nasasabihin nila expired na yung passport ko kasi tapos wala akong immigration status. Anong gagawin ko? Paano ako uwi? Yung pong Philippine passport, mare-renew nyo po yan regardless of your immigration status. So kahit po 10 taon na kayo dito sa Amerika o 20 years na kayo na walang status, you can always go to the consulate of your state, o yung kung halimbawa po nasa West Coast ka, meron po tayo dyan sa California, meron din po tayo sa Chicago kung nandiyan ka sa Midwest, at meron din po tayo dito sa New York and dito sa Washington DC na mga konsulado. So you can apply for your passport, i-renew nyo po para maka-uwi po kayo kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas.
Ayan, pang kababayan natin na marami ako pong naririnig na regarding this issue nung sinabi ko nga po, maraming mga kababayan natin na nag-message na uuwi na lang daw sila silently kasi ayaw na nila na madrag, baka mahuli pa sila, malaman ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas na sila pala ay undocumented. So, uwi na lang sila silently. So, ayan po, you can go to the Philippine Embassy, apply for your passport, at kahit na old passport pa yan, renew nyo lang, expired yan ng 1 decade. I-renew nyo yan at makakauwi kayo. Isa pong tanong, attorney, regarding dun sa na-mention nyo kanina na ano. By the way nga pala, para po sa lahat ng ating mga kababayan, no, si Attorney Arvin Amatorio po ay isang immigration lawyer the whole America. So, Attorney, mamaya i-promote natin yung number mo kung okay lang sa'yo. Sige, gusto ko lang I just want to allay the fears of our listeners, yung mga kababayan natin, kasi dun sa sinasabi mo na uuwi na lang sila, ayaw nilang madrag. As I've said, especially if you are in a good situation in terms of your employment, in terms of your your family, kasi marami tayong mga kababayan na nandito na yung buhay nila, nandito na yung mga anak nila, di ba? Meron silang bahay, may negosyo. So I would suggest before you even do that, don't do it to yourself. You have to seek the assistance of an immigration attorney. Maghanap po kayo ng immigration attorney dun sa lugar ninyo, kasi baka sabihin ng immigration attorney dun sa lugar ninyo, o kung may kilala kayo, na all the while you thought na you're not eligible for any immigration benefit. Yung pala, pwede pala kayong magkaroon ng papel. So, make sure po na gano'n. Pangalawa po, kung nag-advise naman, may nakausap naman na po kayo, I would say, wag po muna kayong umalis basta-basta, lalo na kung, as I've said, may mga maiiwan kayo dito, dahil hindi pa naman po gano'n wala pa naman pong nangyayari. As I've said, hindi po pwedeng gawin ni President-elect Trump na pag-upo niya, mag-uutos na siya, damputin lahat ng mga illegal immigrants. They don't have the manpower to do that. Ngayon po, ang ICE po, yung Immigration and Customs Enforcement, yung departamento na in charge for apprehending illegal aliens, spread din po yung mga yan. Ang una pong hinahanap niyan, yung mga, as I've said, criminal illegal alien that are still at large. So, yun po uunahin nila para po ma-enforce yung mga other aliens na walang status, say the 8 million of them, they would need to hire additional personnel. And to hire additional personnel, they will have to go back to Congress. So, napakahaba pa po ng yan. Baka po ma-outlive po niyan yung proseso po na yan, tapos na po ang termino ni President Trump, hindi pa niya nauumpisahan yan. So wag po tayong magpadalos-dalos. Ngayon po, I'm not saying hindi niya gagawin yan. In the event na they do something else, they shortcut the process, madali naman pong bumili ng ticket saka umalis. So dahan-dahan lang po tayo. Let's wait and see, and let's give the next president a chance. For all you know, pag na-deport niya yung 2 to 3 million na illegal aliens na may criminal record, and he mentioned this not just once, but even his colleagues in the Republican Party said that maybe there is a chance for legalization of those people who are who will be an asset to the community. Kung ikaw may halimbawa professional ka, mayroong magaling kang mag-English o nag-i-English ka, yung language mo, tapos magandang trabaho mo, nagbabayad ka ng buwis, maybe magkaroon na tayo ng tinatawag nating amnesty. So and it's always it's been one of the ideas, after removing all these undesirable aliens na kung tawagin nila. So wag po tayo in short, wag po tayo magpadalos-dalos. Bigyan po natin ng pagkakataon ng susunod na administrasyon. I'm not saying let's be complacent, but let's wait and see.
Tama po. Kaya yung mga kababayan natin dyan, chillax lang muna kayo. Okay? By the way nga pala, attorney, regarding po dun sa na-mention nyo kanina about the DACA. So, regarding po dun, so, syempre, bibigyan mo ng, pag in-apply mo yung mga, yun sabi nyo nga po, mga young or early dreamers natin. Pag in-apply nyo po sila para magkaroon ng working permit at magkaroon ng legal temporary papers dito. Included po doon halimbawa ang parents, katulad ng INASCO. Ang parents is undocumented. Pero yung bata din undocumented, but he is a very young age, so may eligible siya na mag-apply sa DACA. Pero yung parents po hindi sila pwede. So, this could be a window para magkaroon ng, makonect yung family na sila pala ay undocumented. Of course po, pag nag-submit ka ng, pag nag-apply ka ng DACA, you will have to submit form sa immigration. Ang kasama po sa mga form na yan, of course, yung pangalan mo, full legal name, yung address mo, yung kung may social security ka, and kung saan bansa ka, yung marital status mo, all the information, including your ethnicity, your race, lalabas po yan. So, bagamat po, hindi naman talaga nakalagay dyan kung sino yung mga magulang mo, pag nakuha yung address mo, pero magbibigay ka rin po ng birth certificate dyan para to prove yung iyong edad, kasi meron po tayong requirement sa meron po tayong requirement na edad po sa DACA. So kailangan po kung mag-applicante ka ng DACA, you came to the United States before reaching the age of 16. So how would you prove that? Kailangan mo ng birth certificate. Pag binigay mo po yung birth certificate, nakalagay po dun kung sino yung mga magulang mo. Kailangan po, pag mag-apply ka ng DACA, you are under the age of 31. So, ito po yung mga information na required dun sa form na DACA. So, it directly po, it's not asked yung pangalan ng magulang mo, but by the documents that you will submit, nandun po yung pangalan ng mga magulang mo. So, they will have, if they really want to get the information about you or your family, the government has the resources or has the information to obtain all those information. Yun po ang nakalagay dyan. So, yun isa pang peer ka din po kasi nila, no? Kaya minsan, parang sasacrifice na lang nila yung chances para magkaroon sana ng legal papers yung anak nila. Kasi mapiplace nga sila sa mapiplace sila sa, kumbaga, magiging sila or may kakaroon ng way para ma-recognize sila. Pero yun decision na po ng magulang ng mga bata yon. Pero para sa mga bata na magkakaroon ng chance para magkaroon ng legal papers, ito po yung napakagandang chance. So, may yung age po nun, attorney, pwede nyo po bang ibigay sa amin anong age ang pwedeng mag-apply and until when? Ang base po sa guidelines na inilabas ng USCIS o ng immigration, ikaw ay maaaring mag-apply ng DACA kung ang edad mo you are under the age of 31 as of June 15, 2012. Yan po yung unang requirement. So you're under the age of 31 on June 15, 2012. At pangalawa pong requirements, you came to the United States noong ikaw hindi pa umaabot sa edad na 16 o 16 birthday. So you should arrive in the United States before the 16th birthday. At ikaw ay, pangatlo po, ikaw ay patuloy na naninirahan sa Amerika noong June 15, 2007 hanggang sa pangkasalukuyan po. So you have a continuous residence. Hindi po pwede yung dumating ka ng 2007
tapos ang ginawa mo, lumabas ka ng 2000, halimbawa, ng December, tapos nagstay ka doon ng mga ilang buwan, tapos bumalik ka uli dito, nakakat po yon. So dapat po you've been here since June 15, 2007 up to present time. At nung mag-apply ka po, you are physically present noong June 15, 2012 at the time you request yung DACA po. At of course, ang importante po din dito yung kailangan po unlawful yung status mo. So ibig sabihin out of status ka o yung tinatawag sa common law term po nating mga Pilipino, yung TNT ka po dapat. No? Nung June 15, 2012. So dapat po out of status ka ng June 15, 2012. At yung karagdagan po na dalawang requirement, I hope nasundan nila, kailangan po na currently nasa eskwelahan ka sa high school o nakagraduate ka ng high school o nagkaroon ka po ng tinatawag nating GED. I'm not sure po kung aware yung ating mga kababayan doon sa GED. Mayroon po tayong mga high schoolers na they did not go to high school or hindi sila nakagraduate. So nag-exam po sila nung may exam pong binibigay. Ang tawag po doon is General Education Development. Parang equivalent po ng high school yan. Ang tawag po dyan GED. So kung hindi po kayo familiar dyan, mag-research po kayo. Kung sa tingin niyo po, qualified sana kayo lahat, kaya lang hindi kayo nag-high school o hindi kayo graduate, you can still be eligible kung maipasa mo yung exam ng GED. Ganun po. Opo. Actually, yung marami po akong narinig ng mga kwento regarding dyan na, yun nga, since hindi na sila makakuha ng papers nila regarding sa schooling, nag-take sila ng GED para makapag-continue sila na lang ng education. Para sa kanila, sabi nila, mas madali. Kasi hindi mo na kukunin yung papers mo all the way sa Pilipinas, at ipapile mo dito. So, mag-exam ka na lang ng GED. Ayan, para po sa mga kababayan natin, inuulit ko yung may mga... Yes, attorney. Isa pa po, kailangan din po, it's very important na wala po silang conviction ng felony. Kahit, hindi po dapat sila, especially mga violent crimes. At kung nagkaroon naman po ng misdemeanor, halimbawa po, nagkaroon kayo ng kaso ng misdemeanor, wag lang pong labis wag lang pong 3 o labis sa 3. So, still eligible pa rin po kayo. If you think you are eligible under these guidelines, it's very important na magtanong po kayo. Lalo na po kung nag-aalangan kayo, you want to take the risk, but if you want to take the risk, make sure na magiging eligible kayo talaga. Kasi kung nag-aalangan po kayo, you put yourself taking the risk, getting out from hiding, and then hindi naman po ma-approve. So yun po, sayang po. So what I'm saying is, you make sure if you have doubts about your eligibility, always consult an immigration attorney para hindi po masayang yung paglabas ninyo. Na kayo po you will take the risk of applying and getting out in the community, tapos hindi naman po pala tayo eligible. So yun po ang ibig ko sabihin. Ayun, para lang po doon sa konting just sa mga kababayan natin na medyo magtatanong ano ba yung mga cases na yan. Yun nga, yung as I mentioned, sinabi ni attorney, yung dapat hindi kayo nakapag-commit ng any felony, misdemeanor, or any unlawful things. Yun nga ang importante. At I think, sabi ko nga po sa mga kababayan natin dito na laging nagtatanong kasi sobrang dami ko naririnig. Every time na may makakasalubong ako, sasabihin nila sa akin, talaga bang papauwiin? May question po kasi na nag-a-arise lang. Alam ko naman, I explain to them. Kaya lang, mahirap mag-explain ng individual person, attorney. So, pwede po bang i-explain kasi sinasabi nila, during dun sa mass deportation na sinasabi, yung term na yan na mass deportation, yun daw pong gobyerno ng bawat bansa kung saan ka nakatira, yun daw ang gagastos sa'yo.
para pauwiin ka. Paki-correct po tayong mga kababayan natin kasi parang nagkakaroon na ng parang hindi ko alam kung hallucinations na yun nangyayari, di ba? Very unlikely po siguro na mangyayari yan. Kasi the United States has no legal authority to enforce those unilateral decision na kung mahuli ka, obligado yung bansa mo where you came from o yung country of origin mo na siya pa ang babayad ng deportation expenses mo. So wala pong kakayanan ang Amerika legally to enforce that. So halimbawa po yung mapunta po tayo sa mga kababayan natin Pilipino, if they rounded up, say, for instance, 100,000 Filipinos without proper documentation, hindi po nila mapapwersa ang Pilipinas na President Duterte, magbayaran mo ako ng $100 million kasi we will repatriate the Filipinos diyan sa bansa mo. So wala pong legal or even moral powers yung Amerika to do that. So, kasi po, as far as we are concerned, although problema po ng Pilipinas, yung mga kababayan natin na halimbawa, kung dadating yung pagkakataon na yun, ulitin ko lang po, kung lang po, if, which I believe is unlikely na gagawin, yung ira-rounded up, gano'n, tapos i-deport, hindi po wala pong, as I said, wala pong kakayanan legally or morally yung Amerika na gawin yon kasi hindi naman po nila mapipwersa. Kung sabihin po ng Pilipinas, wala akong pera o ayaw namin gawin yan, so ano ngayon ang gagawin ng Amerika? Wala naman po, di ba? So in the same manner po sa ibang bansa, ganun din po ang mangyayari. So in short, hindi po siguro mangyayari yan kasi yan po kung if you just try to imagine with the 10 or 11 million illegal immigrants, as gagawin nila yon, multi-countries po yan. So they are America will open up many fronts of confrontation from these countries. So very unlikely po yan. I would say hindi lang po papayagan ng ating mga kababayan o na mga Amerikano, pangit pong tingnan sa imahe ng Amerika. So, I hardly believe it will happen. Ayan. Kasi nga, nagkakaroon. Ako man kasi, in-explain ko po na I don't think that will happen, ganito, ganyan. Pero thank you so much po, attorney, dahil na-explain nyo ng mabuti at maliwanag para sa ating mga kababayan. Kasi minsan, dahil na rin siguro sa nila, pressure o takot. Yes, attorney. Nangyari lang po yan, if I remember it right. Yung siguro po, yung mga balita natin na nagkaroon ng, if you remember, the Japanese encampment. Pero noon po, nung nagdeklara po ng giyera ang Amerika laban sa Japan. So yung pong mga Japanese American, because their loyalty is in question, kaya po ni-round up yung mga Japanese na nandito sa Amerika para ma-secure po na hindi sila maging problema dito sa mainland. Kasi kung ang katiwiran po noon, siguro baka sakaling magbuo itong mga Japanese, yung Americans or immigrants with Japanese ancestry, para dito dalhin yung gera sa loob ng mainland ng Amerika. Pero wala naman pong gera ang Amerika sa Pilipinas o sa ibang bansa. Hindi naman po siguro mangyayari yun. Ayan, ako, mapakagandang explanation po niya na, attorney. Matanong ko lang po kayo, ano kaya magiging relasyon ngayon sa bago nating president-elect ng ating Amerika sa presidente natin sa Pilipinas? Medyo controversial, pero oo. May nakikita po ba kayong magandang relasyon? Ako,
highly, kung sino man po ang sasagot ng tanong na yan, whether ako o malapit sa administrasyon ni President Duterte o ni President Trump, I think it will be highly speculative as of this time. But of course, a lot of people have been waiting. Ang pakiramdam ko lang naman po, I mean, this is just, as I've said, everything is a speculation. Mhm. But of course, we are all hoping na ganito yung mangyari. Parang if there's an opportunity na nangyari sa Amerika at sa Pilipinas, because there is a change of leadership from the Democratic Party to a Republican Party, at hindi po si Hillary Clinton ang magiging presidente, I think it would be a good opportunity, especially for the Philippines, to reset the button for a relationship. Kung meron man pong reset button na tinatawag, kasi po, hindi po magkapartido si President Trump at si President Obama, pwede pong ito yung maging susi na maging mainit po yung relationship ng Amerika at ng Pilipinas in terms of trade deals, in terms of military and law enforcement cooperation. So pwede pong samantalahin po ng Amerika at ng Pilipinas na maging maganda po yung kanilang relasyon. So of course, ang speculations daw po nito the Trump presidency daw po is a protectionist government. When you say protectionist government, poprotektahan daw ng Amerikang masyado yung interest nila. So in short, kung hindi pabor sa Amerika, hindi po nila papasukin yung negosasyon o yung dealings. So paano mo po how would you relate that to the present situation? Kung halimbawa po may yung sa trade deals po, kung mga investments, yung imposition ng tariffs o ng taxes, kung hindi po papabor sa Amerika, kahit po magkaibigan ng Amerika at Pilipinas, hindi po nila isusulong yung ugnayan. Halimbawa po sa usapang militar, kung wala naman pong mapapakinabangan ng Amerika sa pagdalaw ng kanilang mga sundalo sa Pilipinas, hindi po nila gagawin para lang sabihin kailangan ko magpadala ng sundalo dyan kasi iniipit ng China yung Pilipinas. So if it's not for the benefit of the United States at madadrag lang sila dun sa controversy, having a protectionist approach to foreign policy, hindi po sila magpapadala ng sundalo. So yan po yung mga tinitingnan natin na sa ngayon po, kasi mahirap nating speculate dahil si President Trump po wala po tayong history ng governance So dahil ito po yung kauna-unahan niyang posisyon sa politika, so ang hirap pong basahin kung anong magiging approach niya sa politika. Tama po yan. Lahat talagang hinihintay kasi yun nga, first time niya to sa politika. He was been known as a businessman, pero very successful businessman, at hindi nila nakikita pa kung paano yung magiging analysis ng kanyang political strategy and tactics. No? Naku, attorney, alam kong napakadami pa natin pag-uusapan, kaya hinihingi ko po na yung susunod nating schedule next week, kung pwede, ay pagpapatuloy pa po natin kasi napakadami pa natin dapat pag-usapan. Pero meron po tayong isang kababayan na gusto pong magtanong sa inyo, kung okay lang po ba? Sige po. Ayan. Naku, ayan. I-on air po natin sila. Hello po kay Sir Dio. Yes. Hello, Sir Dio. Meron ka pong, naririnig niyo po ba, attorney? Naririnig ko po. Ayan. Teka lang ha. Naku, ang daming ang daming teka lang. Sir Dio, meron po kayong katanungan para kay attorney? Hello? Hello? Sige po, nandito po ako, nakikinig po ako ha. Sir Dio, can you hear attorney? Meron. Oo, please go ahead po. Ano po 'yun? So, where are you from, attorney? New York or Philippines? Naka
dito po sa Amerika si attorney, ako na po sasagot. Okay, attorney Torrio. Opo, magandang umaga po sa inyo. Opo. Good morning din, Miss Pretty. Oo, kasi nagka-problema ako dati sa embassy. Nagka-problema po ako dati sa embassy, sa Sige po. embassy dito sa Pilipinas. Sige po, go ahead po. Okay. That was back 2009. Sige po, Sir Dio, just carry on with the nakikinig po si attorney. Okay. Nag-apply po ako for visa. Naging, sige lang. Naging separate, na-separate po ako sa wife ko, sa ex-wife ko, 2002. Ngayon, when I applied for visa noong 2009, yung father ko, sabi niya, ibalagay mo dyan, married ka. Kasi nga, I was married. Although naghiwalay na kami. Hindi raw kami separated kasi estranged. So, I believed in my dad, attorney. Can you refer? So, I placed there, married. Although I wanted to say, separated. Okay. Okay. Ngayon, ang nangyari, when I was there already with my mom and my dad, tatlo kami, in-interview, everything. Ang nangyari, parang, nung kausap na kami, hindi ako na ini-interview niya. I was the one being interviewed already. He asked what's my business was. That time I was still the vice president nung mining corporation namin. So, ibig sabihin, meron ako ditong dapat balikan. And I had a bar, a resto bar. Okay? So, nagtaka ako, she was questioning me, the consul, she was questioning me, how many kids do you have? I have 2. Tapos, she was looking at the monitor, and then she suddenly said, wait, the computer bagged down. So, you take a seat for a while, and then we'll call you again. I was, after about 10 to 15 minutes, she came back, and then she called us. And then, hello? Yes, go on. Okay. And then, when we were there, she pointed to my dad, she pointed to my mom, because that was just renewal for them. You pointed to my dad, you can go, pointed to my mom, you can go, but you cannot because, parang I wasn't able to prove down na I will be back. How will I will not be back if I'm the vice president then, although my dad died already and I'm the president of our mining corporation. And then, I had a restaurant, resto bar that time. Okay, so to wrap up your question, Sir Dio, no? So your question is why you was been declined for the U.S. Application of visa? That's Okay. I think, attorney, would you mind to answer for that? No. I'll explain further. Okay, so what happened, sir? I'll explain further. I couldn't accept. I couldn't accept. Hello.
Yes, go ahead, sir. Yeah, I couldn't accept the decision. Kasi my ex-wife, after we separated, worked in Malacanang. And then, after I was denied sa US Embassy, I went to a friend sa NSO, and I know, nalaman ko na I was, ano na pala, I was annulled na ng 2008. Okay, so what's the question? Sir Dio, so what's the question? Annulled na ako ng 2008. Okay. 2009 ako nag-ano, Okay. nag-apply. I think I know where is this going. Okay, Sir Dio, wait a second. I think attorney already had a conclusion with that. Go ahead, attorney. I think ang gustong sabihin ng listener natin, if I may say try, na-deny siya ng tourist visa application kasi iniisip niya na lumalabas na nagsinungaling siya kasi sinabi niyang married siya. Doon naman sa record ng US Embassy, annulled na siya. So parang nagsinungaling siya. Okay. But just to remind our kababayan, malalaman mo naman kung ang basis ng denial mo fraud kasi they will tell you. Kasi pag sinabi na we cannot give you a visa because you lied in your application, sabi mo married ka, annulled ka na, mayroon tinatawag diyan na yung bibigyan kanila ng papel na kunyari yung tinatawag natin 221G, may hinihingi sa'yo. Pero ang denial kasi ng another reason sinasabi ni Sir na yung nagtatanong na vice president siya ng mining company or he owns a business, resto bar. So there is no reason for him to overstay in America kasi may babalikan siya doon. Unfortunately, hindi lang si Sir Dio ang nakakaranas ng ganyang na eksperyensya kasi yung pag-apply ng visa, especially ng tourist visa, is really a discretion of the consul. Kung ang gut feel niya hindi ka babalik o ayaw niyang bigyan, hindi ka nila bibigyan. So kahit nga nakita mo si presidente mismo sa kanyang mga pronouncement, mayor na siya ng Davao City, kilalang personality na siya sa Pilipinas, and yet dinideny pa rin siya. So may nagawa ba ang ating presidente at that time? Wala naman, di ba? Kasi ang pagbisita sa isang bansa, as I've said, is highly discretionary on the part of the host country. So hindi mo mapipilit yan. Kung ayaw nila, may reason sila o wala, unfair man o fair, it's up to the country that's supposed to give you the visa. So yun lang po ang simple explanation yan. So kung explanation yan, kung hindi mo maintindihan kung bakit ka na-deny. Pero sa katayuan ni Sir Dio na sinabi mo na yung iba niyang kasama binigyan, siya lang ang hindi. So most likely nagduda dun sa kanyang declaration na siya married per NSO record annulled na siya. So ibig sabihin nag-base yung consul dun sa record ng NSO kasi yun naman ang dapat nilang maging basis. Kung nagkaroon man ng proseso if there was an annulment na hindi siya na-notify kasi that's what I'm about to ask next. So ano yan, problema that's the issue that they can resolve separately, not with
US Embassy kasi wala namang pakialam yung US Embassy kung peke yan o hindi. They only base their record on the official document of the NSO. Kung gusto niya papalitan yon at ireklamo niya yung NSO or yung korte na nag-render ng judgment ng annulment nang hindi siya ni-notify, they can do that so that the record in the NSO will be rectified. Okay, yan. Maraming salamat po, attorney, sa pag-entertain nyo sa aming questions at live na live. At, opo, ayan. So, siguro po ay yan na muna ang ating sa ngayong araw na to dahil mahabang-mahaba na po yung oras na nakuha namin sa inyo. At lubos-lubos po kami nagpapasalamat at maraming pong mga kababayan natin ngayon ang sigurado kung na-enlighten sa kanilang mga decisions making. At bago po tayo bago po kayo pakawalan, attorney, ayan, ano naman po yung ating mga kababayan kung paano ba nila kayo makokontak just in case na meron silang mga questions regarding immigration issues. At although anywhere they are in the United States, you are available to be their legal counsel. Is that correct? Opo, I practice immigration law nationwide po. Although I am based in New York City, but I can entertain clients all throughout the United States. At kung meron po kayong katanungan o meron po kayong gustong mensahe na iparating sa akin na gusto niyo pong masagot ko, mukhang online naman po ito. Sanay po sila. So, tingnan niyo na lang po yung website ko, www.amatoriolaw.com. Yung pangalan ko po, amatoriolaw.com. At kung gusto niyo naman pong tumawag, 212-594-4060. Again, 212-594-4060. But the easiest way po yung website natin. It contains a lot of information. Pwede po kayong magpadala ng email doon kagad at pwede rin pong tawagan. www.amatoriolaw.com. Ayan, ulit-ulitin ko po yan, attorney, at yung inyo pong telephone number din ay ulitin natin through the whole program. At maraming salamat po at alam kong yung mga kababayan natin, bago kayo mag-pack up, ayan, bigyan nyo muna ng call. Ayan, give a call to attorney at sigurado po kayong anything you told about attorney, it's confidential between the client and the lawyer. So, wala po kayong magiging problema kung sakasakaling sabihin ni attorney na, sige, umuwi ka na lang. O sige, tingnan natin at i-fight natin yung iyong case. Between you and attorney po yan. Opo. Sige po. At, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. At sa susunod po ulit, attorney, meron pa tayong part 2. Sige po. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at mag-ingat po tayo. Lagi ko pong pinaalalahanan natin mga kababayan. Let's not do something that will trigger inquiry in your background. If you are one of those unfortunate individual na nawalan ng status o nag-overstay o nawalan ng papel, so mag-iingat po tayo. Kahit po mga traffic violations, kung mahigpit po ang ating pulisya, they can inquire into your immigration status. So, wag po tayong maging padalos-dalos sa ating mga kilos kung tayo po ay nandun sa ganung kalagayan. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo, attorney. At tatawagan ko po kayo ulit later in the day at maraming salamat po. Okay po, paalam. Ayan, maraming salamat. Isang oras na usapan ang ating nakapanayan po natin si Attorney Arvin Amatorio, isang napakabait na legal counsel dito sa Amerika. At sabi nga po ni Attorney is, nako, ngayon ko lang narinig yung pakitanong daw yung kay Kuya, please. Ayan, nako, sorry. Ngayon ko lang po nabasa yung text message nyo na mga questions. Ayan, na mayroon pang mga questions na dumarating sa ngayon. At sobrang init talaga at maraming mga tanong pa yung dumadating ngayon at ayan, ako, bimbasa. Hindi natin matatapos kasi yung oras natin ay wala. We don't have the whole time and the earth.
Pero sa susunod po yan na Sabado, ayan. Yan, binabasa ko yung mga question nyo. Ay pinapromise namin na makakasama ulit natin si attorney para sa inyong mga legal questions. At ayun nga, i-message nyo po sa akin yung mga katanungan nyo at ipa-file natin yan at maitanong natin kay attorney. Maraming salamat attorney sa iyong free legal consultation dito sa amin sa Radio Filipino New York. At lubos-lubos nagpapasalamat yung ating mga kababayan dahil isang malaking tulong para sa kanila na masagot yung kanilang mga katanungan mula sa isang immigration lawyer dito sa Amerika. At bago po tayo mapatapos, ayan, ay meron pa tayong isang panauhin na makakasama natin ngayon. Isa po siyang direktor dito sa Amerika at meron po silang short film na ginagawa ngayon dito sa Amerika at makakasama natin si Mr. Michael Manizzi. I'll try to call him right now at tignan natin yung kung okay sa kanya. Kasi yung kay attorney kanina hindi okay, nakakalungkot. Pero next time try namin na hello? Ay, teka. Mali pala pinunod. No speaker detected. Ay, yun pala kasi ako pala ang walang speaker. Bakit wala akong speaker? O, diba? Teka lang. Anong problema? Hindi ba nakasaksak? Diba? Ay. Okay, let's see that. No speaker detected daw eh. Oo, diba? Hello, sir? Can you hear me okay? Oo, teka lang, sir. I cannot hear you. Ako yung hindi makarinig eh, no? Oo, bakit kaya? Oo, yung speaker ko. Ay, nako. Teka lang, ha? Dito. Ilagay kita dito para ayan, makita ng ating mga kababayan si sir. Ako yung pangalan. Kaya lang meron 'di ba? Ang dami mong picture. Okay lang po ba gamit niyo yung cellphone kasi hindi ko kayo marinig? Okay lang po ba na I'll put you in a video and I call you over the phone para dun sa ating audio? Oo. Teka lang, yung cellphone number nyo, meron kayong cellphone number sa akin. So, tatawagin ko yung cellphone number nyo para mag-collaborate tayo. Ayan, manually. Para kasi, I don't know what happened, but I cannot hear you on my... Kanina ko pa sinasabi, ayan, nakagalitan tuloy ako, sabi ng aking guardian angel. Kanina niya pa nga raw sinasabi. Oo, kanina mo pa sinasabing hindi ko sila naririnig. O, naririnig. Ayan. Teka lang, tuloy na tawag kitang attorney. Pero, ayan, kumusta po kayo? At kumusta ang ating mga... Naku, ba't binaba mo? Don't drop it the call kasi I call you right like this. Parang yung ginawa ko kay attorney. Diba? Oo, ulitin natin kasi ayaw niya ng ganun. That's Sir Michael tumatawag sa akin sa Skype. Ako po yung tatawag sa inyo para para mas maganda. Joke. Okay, let's try that. Ating mahiwagang telepono. Oh, nag-leave ako ng message. Bakit ako nag-leave ng message? We're not trying you over the phone. Hello, Sir Michael. I want to call you over, can I call you over the phone for audio and I'll put your video right there? Or you using only one? No, do you had are you using your Skype over the cell phone? Yeah. Okay. Because the problem is I'm having a trouble with the voice right on my computer. I don't know why it's not coming out. So the thing is I can't hear you over the Skype. So if I do a phone call, yeah, can I just do a phone call? Then sure, is that would be okay? Okay. Yes, thank you.
Ayan. O yan. Anyway, by the way, why did I hang up over that? Kasi ba? Pero naman, pwede namang pwede ko naman siya doon kausapin. Kaya lang, hindi natin siya makikita. By the way, isa pong kababayan natin na very talented naman. Hi, hello, good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good. I'm sorry. Unfortunately, I cannot show you on video over the Skype. You can show. I can't hear you. So, I think it's better like this. So, meron po kayong good morning, by the way. I would like to welcome you in Radio Filipino here in New York Good morning. City. Thank you for having me. Thank Yes, it's an honor for us to have you, isang napaka-talented direktor dito sa New York. At meron po kayong project na ginagawa ngayon, di po ba? Yes. Yes. It's actually, speaking of, in regards to your last guest, it's about an illegal immigrant from the Philippines. Yeah, very relevant yung topic kasi kanina a while ago we're talking about the immigration status ng mga kababayan natin dito. So itong film po na ginagawa nyo ay para sa mga kababayan natin dito sa Amerika na undocumented, kung paano ang buhay nila. So how is that film was inspired of Sir Michael? You know what? I've been thinking about the movie for so long. I don't even remember. All I know is, I've been making short films for years, and about the last couple of years, I've been going to the Philippines a lot. So when I came back from my last trip, January last year, 2015. I wanted to do something with a Filipino theme. I wanted to do something with, Filipino characters. I wanted to do something with Tagalog in the background. So I came up with a story, and I'm pretty excited about it. It's I have Tagalog in there, the first time I've ever done that, and again, Filipino characters in a Filipino American story. So I've been thinking about this project for a long time. I don't even remember how I started so you mean writing it. So you mean to say you've been doing a lot of movies already? Yes. Okay. So so this movie po na, shall we reveal the name? Yes, please. Yes, so The Pleasure to be Served, is that's the title, di po ba? Ayan, meron po tayo actually copy ng trailer kung i-allow nyo is ipi-play po natin later para makita ng a bit of a taste ng mga kababayan natin. So where's this movie gonna be playing? Paano po natin mapapanood? Well, for now, I just finished it. I finished it around actually November 1st. I made my last cut. And right now, I've entered it in a couple of film festivals, and I'm trying to do as much publicity for it as I can, to build buzz around it. So, and I have it on DVD. Okay. And I do have it as a screener online. If anyone's interested, I could send them the screener. I think I sent it to you. You just need to go in and enter a password. It shouldn't really be available to general public yet, but for certain screenings, I can send it out. So right now, it's not widely available, but I'm just building buzz around it because now is the time when I'm starting to send it out to film festivals. Yes, thank you so much. Of course, and we are very pleasure that that we would been one of the platform to spread that. Yeah. Sayang no, nakatapos na pala yung filming, di ako nakapag-audition sa cast. Well, next time maybe there'll be a sequel. Oo, next movie po next movie paki-inform ako. You never know with the with the new president coming up and his so you never know. Yeah, that's right. Sayang no. And anyway, yung pong ating film na to is napanood ko na siya and over at natutuwa ako. Oo, kasi
very talagang yung mga lines niya is talagang very how should I say, ito talaga yung pangkaraniwang word na ginagamit ng mga kababayan natin. At na as I was listening to you, sir, you mentioned na ano, 'di ba? You've been doing a lot of film, and this is your first time to do a Tagalog film. And so it means like you, and I look at the pictures during the filming is merely Americans yung mga kasama mo na nagtitape. What makes you think to make the Filipino movie at do you had since I know you are a Filipino, right? Yeah. So it means I was just checking about that because I was like, it means that is anyone in your life that touches the story, or anyone that you know that touches the story? No, personally. Well, I do have relatives here. I mean, I wasn't born here. I came here. My family and I came here in March '79, and so I know firsthand what it's like to be an immigrant, at least for a few years, and now we're all naturalized. But we did have relatives go through the same thing, and some of them they'd come up to the U.S. and live with us for a while, and then they'd go out and try to live here. And so I do have some. I do know some people have gone through that, where they don't necessarily have their papers in order, and they try to make the best of what they have. Yeah. I mean, sobrang na-inspired ko kasi Sir Michael, dahil yung story talaga is really touchy, at makikita mo talaga yung story is galing from person na naka-experience nun. Kaya napatanong ako, sabi ko siguro may kilala ka na talagang sobrang ganda ng scriptwriter mo. Anyway. Well, I did get a lot of help in terms of the Tagalog. I know Tagalog, but I hardly ever speak it now. But when I was auditioning actresses, I made sure that they knew it. I made sure that they know Tagalog, and it wasn't like something they picked up. It's like I wanted it to be a native language for them, and I didn't want any American accent as well. I wanted it to be like 100%. Filipino, 100% Tagalog. So I wrote everything in English, and then I went up to the two actresses and I said, I can only write so much Tagalog. Is it okay if you guys translate it yourself and then get back to me? I'll change the script and then we can work from there. So a lot of the dialogue in Tagalog is really made up by the actresses based on my English text. Oh, okay. So, ito pong mga natin, yung mga character natin, yung mga actresses natin na mga Pilipino, napakagagaling, no? So, would you like to introduce them? Yeah, well, I'm not sure if they're listening, but I met them randomly. I didn't know them beforehand. Mon Cruz, and who plays the lead, Rosa, and also Angelita Esperanza. I found them, I think, through Craigslist or word of mouth. I didn't know them personally. And I auditioned about 4 actresses for each role, and then I had them come back. And for their second auditions, I thought Angelita and Mon, they had such great chemistry. I think they knew each other already anyway. They worked together before. So they had that instant chemistry, and you can find out more about them if you log on to my website, angrydougfilms.com. I have their bios. And the other actors, Mara Lee Gilbert, I worked with her in my last short film. And the other one is really someone I just met, Graham. Okay. I do love the character Rosa. She's so into it, and she's just really delivering her character. I really love her. Yeah. So any other information that you would like to share to our viewers, Sir Michael? Please go on.
No, that's it. I just wanted to let everyone know about it, everyone in your audience know about it, and I'm sending it out there now. I'm trying to build buzz around it. I'm trying to build, have some press on it, some interviews, and as mentioned, I'm starting to send it out to film festivals now. Hopefully, all this will help because I don't think. I mean, speaking on another topic, I think it's when it comes to film distribution and film marketing, it's really not enough to have a really good movie. You need to have publicity, because you're dealing with hundreds, thousands of other really good, maybe even better movies than you. But if you build a buzz around yourself about the project, it'll help you a lot. That's very true. Anyway, sir, we will help you with that, and we'll try to contact more of our colleague here in media, so we can help you. And I will ask them if they would they can make a time for you. At syempre po, if you get a time to have an interview with them as well. Of course. That'd be great. Yes, of please. course. Alam nyo naman po tayo ay open sa lahat na. Para daw sabi nila, para daw tayong ang RFN New York, especially DJ Chinira, is para daw karinderya. Bukas sa lahat. I have no conflict to anyone, kaya ayan. Oh, great. Okay, maraming salamat, Sir Michael. Thank you very much for your time, and Okay, we really thank appreciate. And thank you so much for allowing us to show your trailer, and I will play it right after. All right, thank you so much. Thank you so much, and have a great day. Ayan. Isa na naman pong isang napaka-talented nating kababayan ni si Sir Michael Manese, ang isa nating kababayan dito na gumagawa po siya ng ng mga movie. At recently, ayan nga yung ginawa niyang movie para sa ating mga kababayan dito na ang storya ay talagang ano ba masasabi ko? Hindi lang ito pang Amerika eh. Actually, pang sa buong mga pang sa buong. Tama ba yung Tagalog ko? Pang sa buo. Pang buong mga kababayan natin dito sa buong mundo na actually nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan. At teka lang, hindi ko lang masigurado kung ito ba yun o ito ba yun. Okay, I'll play you po ang kanyang trailer movie. Trailer ng kanyang movie. Tama ba yung sinabi ko? Trailer ng kanyang movie para mapanood nating lahat. Isang napakagandang movie. Meron lang pong konting censorship, kaya medyo i-cover natin later on. Ay, naku. Ayaw mag-play. Ayan. Ayaw mag-play. Bakit ayaw mag-play? Nakakaloka ito. Ayaw mag-play. Oo, diba? Baka kasi kasi may censorship, ganon. Tingnan natin itong isa. Ayaw mag-play nung kanyang diba? Let's say this one. Ayaw din. I'm sorry, Sir Michael. But anyway, I'm gonna try to play that later on. But by the way, as I was saying, is ito po yung movie na sinasabi nga ni Sir Michael na Pleasure to be Served. Ayan, The Pleasure of Being Served pala. Featuring this Miss Rosa at a lot more of the actresses are very, very talented at napakaganda. Sanang ma-play natin to, no? Isa po dito isa din character is ito si Jenny, ang isa din nating kababayan. Tama ba? Jenny ba yung name niya? Nakalimutan ko pa yan, no? Panood ko yan na maraming beses. At isa rin po dyan I think this is Jenny and this is the other one is Rosa. Yan, no? Nag-guessing game tayo sa mga names nila, di ba? Oo. And syempre, ang ating bida sa pelikula. Ayan, bida sa pelikula na si Miss Rosa. At meron pong mga eksena dyan na nakakatuwa dahil
makikita mo talaga yung storya nung kwento. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw talagang mag-play. Nakakaloka ito. Bakit ayaw mag-play ng video? Sobrang ganda pa naman ng video. Sana mag-play. Ayaw mag-play, di ba? Anyway, maraming salamat. Time check po tayo, 10:06 in the morning. At tayo muna yung magpapasalamat sa ating mga nakasama ngayong araw na to. At susubukan natin na maayos ang video na yan at mai-play natin yan tomorrow. I promise with that, Sir Michael. And we're gonna be talking about your film over and over para you need more exposure and will help you with that para naman na makatulong tayo sa ating mga kababayan dito sa Amerika, 'di ba? At ayan ako, ano ba yung nagawa ko? Sabay ganun, ano yung nagawa ko? Ang mga nakasama natin ngayon ay gusto ko ayan. Maraming salamat sa Kabayan Overseas ako. Ayan, ngayon ko lang nakita. Tayo pala ay naka-post sa kanila. Maraming salamat sa inyong mga kababayan ko dyan sa Kabayan Overseas ako, no? At ang atin po, mga nakasama ngayong araw na to ay, teka lang, bakit ba lag ako. Oo, lag ako. Bagal ng internet ko. Ayan. Maraming salamat. Ayan, magsilabas kayo. Thank you so much kay Sir Michael Manese. Thank you about sorry about the PG nudity. Yeah, okay. Anyway, sir, ayaw naman mag-play ng video. 'Di ba? Ayan, kaya okay lang. Okay lang, sabi yun, Ayaw na mag-play. Thank you so much to our friends who join us. I really need to, ayan, Sir Dio Bautista Jr. Ayan. Thank you so much at I think na-answer ni Attorney Arvin ang questions mo. At, sino ba to? Tamang Subash Gishing. Ayan. Si Tamang Subash Gising. DJ Chinita, I miss you so much. Love you a lot from Japan. Oh, sino to? Ayan, love you a lot too. All the way to Japan. And si Sir Christian Bolter Alcala on the Alcala Legacy will be joining us next week. Ayan, mga kasama po natin. Very exciting. Kung natatandaan nyo po ang Alcala Comics, ito po ay sikat na sikat nung mga of course, sikat pa rin ngayon, but they're not making the comics, they're making the exhibit ngayon ng mga comics nila. Pero nung kapanahunan ko, nung ako ay elementary high school, 'di ba? Yung mga superhero comics, ayan, gawa po 'yan ng Alcala, ng ating isa sa ating legacy, ang Alcala Legacy. Na yan, napakagaganda ng kanilang mga art. And say so much to being the doctor of it. And say hello Sir Mike Matthew. Thank you so much for always with us. At sa pagbibigay mo sa amin ng mga news feeds, maraming salamat. At hindi ko nakikita lahat ng mga taong nag-comment. Kung meron pa akong hindi nabasa, maraming salamat po sa inyong lahat. At tingnan natin, ha? At yung mga, oh my God, yung aking mga kasamahan dyan saan man kayong sulok ng mundo na ngayon nakikinig. Ingat-ingat po kayo, sweetness. Okay, time check po tayo, 10:10 in the morning here in New York City. At maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit tomorrow. Same time. Ayan, same time. Anong time yun? Same time. Susubukan po natin na mag-live ng 7 in the morning here, which means 8 in the evening dyan sa Pilipinas para mas mapaaga po yung ating pagla-live at mas marami pa tayong mapag-usapan. At bukas, exciting ng episode natin tomorrow dahil makakasama po natin ang napaka laman ng social media. Oh, 'di ba? Sabi ko nga, everywhere you go, mula Pilipinas hanggang Amerika, hanggang Japan o kahit saan ka man, makikita mo ang mga opinion at saloobin at mga comments ni Attorney Bruce Rivera. Makakasama po natin siya tomorrow. At syempre pa,
kung kayo ay merong mga iniisip-isip dyan sa inyong back of your mind, ayan, iniisip-isip sa back of your mind, ayan, regarding with your business, malalaman natin ang kwento ng pag-umpisa at pagmamahal ng mga may-ari ng The Haven sa kanilang negosyo. At kung paano yung kanilang negosyo nag-umpisa at kung paano ngayon ay it is rocking the New York. Yan, especially in Queens area. Ay napakaganda pong business niyan at napakaganda ng lugar. Kaya gustong-gusto kong bumalik. Kaya lang baka masawa na sila sa pagmumukha ko doon. Kaya limitahan natin ng konti. Maraming salamat at pakinggan po natin ang kwento at istorya ng mga may-ari ng The Haven's Bar tomorrow. Kaya magkita-kita po tayo tomorrow, Sunday, from 7 to 9 in the morning here in New York City, at 8 to 10 in the evening in the Philippines, at 9 to 11 in the evening there in Japan. And wherever you are in the world, lagi nyo pong tatandaan, lagi yung mag-ingat, at sa mga kababayan po natin na first time na nakapakinig at nakapanood dito sa ating programa sa RFN New York, ay meron po kaming website www.radiofilipino.net or .com, and you can visit that. At marami po kaming mga broadcaster throughout the world and you can check them out. At of course, meron po kaming pre-download apps sa inyong mobile phone. Either iPhone or Android phone, you can search the Radio Filipino, and that's the logo right there, yung nakikita nyo po sa screen, and it's playing a 24/7 Filipino music. At we featuring indie artists as well. Kaya dun sa mga kababayan po natin na meron kayong mga music na gusto nyong ma-play, ay we're giving you a platform to be here. At maraming salamat sa mga indie artists natin na nagtitiwala para i-play namin yung kanilang music. Marami na po kaming indie artists dito na nagkaroon ng platform at nabigyan po sila ng pagkakataon para makakapag-album ng kanilang mga music. So in that way, masaya po ang mga broadcaster ng Radio Filipino throughout the world dahil nakakatulong in a way. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit tomorrow, at huwag niyong kalilimutan, your weekend will not gonna be complete without DJ Chinita. So see you all tomorrow. I love you all. Bye!